Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre, bago po tayo mag-umpisa, binabati muna po natin pinasasalamatan ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na Epifanio supporters, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po nating nakakasama dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat, especially sa ating pong mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay, sa mga kababayan po natin, ako sa totoo lang, ayoko na sana sagutin to, pero kinakailangan kong, sa palagay ko kailangan kong sagutin. Kasi nagtatanong sila na bakit ba ganun na lamang yung aking malasakit, at bakit ba ganun na lamang kung ipaglaban ng yung lingkod ang ating mahal na Pangulo. Sa totoo lang, kasi sinasabi nila kaya daw ako nagsasalita, kaya daw ako bumabanat sa mga Duterte at sa iba pa na mga taong tiwali at mga taong sakim sa pera at kapangyarihan, mga taong traidor, dahil daw sa ako'y binabayaran ng isang bangag na presidente. Yan ang pagkasabi nila, bangag. Gusto nila palitawin talaga na bangag ang ating mahal na Pangulo. Pero kung titignan mo po, mga minamahal ko mga kababayan, susuriin nating mabuti, yung kanilang sinasabing bangag, yun po yung taong formal, yun po yung taong makadiyos, yun po yung makataong yun po yung taong makatao, yun po yung taong sumusunod sa batas, no? Pero yung nagsasabi na siya ay hindi adik, mukhang taliwas po sa kanyang ginagawa, no? Taliwas sa kanilang ginagawa yung kanilang sinasabi, na sinasabi nilang kontra sila sa droga, pero kakampi nila yung mga drug lords. Kasama nila mga drug lords. Galit sila sa masasamang tao, pero kakampi nila yung katulad ni Kibuloy. Kakampi nila yung iba pang mga taong talagang masasabi mong mga pusakal, mga walang kwentang tao dahil sa pagiging kriminal. So, ganun pa man, sasagutin ko po to, no? Ito po, marami pong, alam ko marami makakapanood dito, marami makakarinig, lalo na yung ating mga kababayan. Hindi po ko bayad. Unang-una, kahit 5 piso, wala pong inalok sa akin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Wala pong ganon. Wala kaming usapan, walang naging agreement, walang bayarang nangyayari. At tapatan ho ito. At alam po yan ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, sabi naman ng iba, KEP, Supremo, sayang lang yung iyong pakikipaglaban, yung pagkampi mo kay bangag. Sabi ko, kailangan kong sagutin to. So, kaya ang sagot ko naman doon sa sinabi ng ating nagko-comment, na hindi sayang. Kasi unang-una, kung ano man ang sinasabi ko dito, kung ano man ang nilalabas ko dito, kung ano man ang nagiging reaksyon ko dito, yan ay para sa mga Pilipino at hindi para sa iisang tao. Pag sinabi kasing tao, presidente natin tao po yan. Hindi po yan katulad ni Digong yun na demonyo.
Hindi po yan katulad ni Kibuloy na demonyo. At mas lalong hindi naman yan katulad ni Eduardo Manalo na Diablo. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap na ang alas 8:30 ng umaga, araw po ng Biyernes, April 11, taong kasalukuyan 2025. Okay, at this time, what we are going to talk about here in our program is very important because this is about the issue or the event that happened in the Senate regarding the arrest of Duterte. Nasaksihan po natin mga kababayan o nasubaybayan at napanood po ng lahat yung hearing po dyan sa Senado na kung saan po ay nasaksihan po natin kung papaano po sinupalpal at pinaliwanag ni Secretary Crispin Remulla ng DOJ sa dalawang bugok na senador yung kanilang mga katangahan. Ay sorry, hindi pala dalawa. Meron pala doong isang mas bugok na nandoon sa naganap na hearing sa Senado na walang iba kung hindi si Robin Tanga. Okay, para po malapatan po natin ng mabigat at mabigyan natin ng maayos na reaksyon o birada ito pong ating pag-uusapan ngayon. Eto't panoorin mo na po natin yung mga naging usapin po dyan sa Senado sa pagitan po ng mga membro ng kabinete ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga aso nitong ni Rodrigo Roa Duterte. Eto't panoorin po natin. The law may be harsh, but it is the law. Ay nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang yun lang naman. Bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang naghintay for a request. ICC. Kung di ko tayo umatras sa ICC, kung di ko inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. So kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan? Nawala ko yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ko yung agreement natin, sir. Sir, kaya nga sir, bakit pa natin i-surrender? Kasi wala naman tayo. To start with, wala tayong room statute na yung po yung option. dahil wala na tayong hindi na tayong membro. Bakit pa natin i-surrender? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating po executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang i-surrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Yun po yung aming paningin ng pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama namin ginawa. Para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung na lang ninyo. Ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Oo, yun talaga yun ang naging best judgment namin. Ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ito Ang obligasyon ito to the rest of humanity wala na nga extradition. Kasi yung sinusunod po natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ko tayo rin muli. Okay, yun po mga minamahal ko mga kababayan, yung naging sagutan po ng ating mga kaisa o mga membro po ng kabinete ng ating mahal na Pangulo at maging ng mga bobo, tanga, mga manloloko, sinungaling na mga alipin ni Digongyo. So,
hayaan nyo po ko mga minamahal ko mga kababayan na maibigay sa inyo at mailantad sa inyo kung ano ba talaga ang purpose ng hearing na ito. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, kung ako po ang inyong kukunan ng reaksyon tungkol dito, halatang halata po mga minamahal kong mga kababayan na itong hearing na to ay ginagamit na lamang po ni Amy Marcos ni Bato. Ngayon, dito tayo kay Bato muna. Alam ko na sasamantalahin po ni Bato yung pagkakataong ito kasi alam nga natin, di ba, na isa siya sa huhulihin isusunod sa amo niya na si Digongyo, na maaaring anumang oras ay pwede nang damputin kapag dumating na yung kanyang warrant galing sa ICC na dala-dala po ng Interpol. Kaya po naniniguro etong si Bato de la Rosa na maliin yung tamang hakbang ng ating gobyerno at yung nasasaad sa batas ng ating gobyerno o ng ating bansa para nang sa ganun magamit ito ni Bato para may rason siya at hindi lumabas na lumalabag siya sa batas. Nakuha niyo ang punto ko mga minamahal ko mga kababayan. Ito naman si Amy Marcos. Ang purpose naman nito, alam ko sasamantalahin naman ni Amy Marcos yung pagkakataong ito para magpabango sa mga DDS, sa mga supporters ni Remulla, ni Marcoleta, ni Digongyo at ng iba pang mga sekta na kasama o kakampi ni Rodrigo Roa Duterte. So ibig sabihin, hakot botante ang pinakapunto ng ginagawang hearing dyan sa Senate, sa Senado ni Amy Marcos. So yan po ang nakikita ko ito'y base lamang po sa aking pakiramdam, nakikita o obserbasyon. Ngayon, dumako po tayo doon sa mga naging sagot po ni Secretary Remulla ng DOJ dito po sa dalawang tolongges na senador na si Amy Marcos at Bato. Kung di po ako nagkakamali at kung naalala ko yung sinabi niya, mayroon po siyang nabanggit na numero doon na 9851. Na kung di ako nagkakamali, yun ay Republic Act number. At mayroon siyang nabanggit na humanitarian law. Tama ba? Ano ba yung ibig sabihin ni Secretary Remulla doon sa kanyang pinahayag? Kasi pag doon natin pinakinggan, puputulin ni Amy. Ayaw niyang marinig ng taong bayan yung katotohanan, yung kabuuhan. Kung baga, sa nagdidebating pastor at ministro, para hindi malaman ng mga tao yung katotohanan tungkol sa kaligtasan, iipitin, sasalungatin ng isang ministro yung kabuuhan na sinasabi doon sa kapitulo at bersikulo ng isang Biblia. Yan ang ginagawa ni Amy Marcos. Ano ba yung sinasabi o ang napapaloob doon sa Republic Act number 9851? Kung di po ako nagkakamali, ayon po sa Republic Act number 9851 are the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide and other crimes against humanity is a landmark law defining and penalizing serious international crimes like war crimes, genocide, and crimes against humanity in the Philippines. Malinaw po yan mga kababayan. Hindi po yan pwedeng pasinungalingan at hindi pwedeng baguhin. Sabi po, ito tuloy natin. Ito nakita ko na sa aking Google. Sabi dito, it was enacted on December 11, 2009 and aims to strengthen the country's commitment to enforcing international humanitarian law and upholding human rights. Malinaw ba, mga kababayan? So tuloy po natin. Mamaya papaliwanag ko po ito isa-isa kung hanggat sa aking makakaya, mga minamahal ko mga kababayan, para maintindihan po ng ating mga kababayan. So ito pa, sabi dito, the law also outlines jurisdiction, designates special courts, and establishes procedures for investigating and prosecuting these crimes kay aspects of RA 9851.
Eto pa, sabi dito, definitions and penalties. The law clearly defines and penalizes specific international crimes, including war crimes, genocide, and crimes against humanity. Malinaw ha? Malinaw po ang sinasabi dito. Eto pa, sabi dito, jurisdiction in special courts establishes jurisdiction for prosecuting these crimes regardless of where they are committed and designates special courts to try cases. Maliwanag. Maliwanag po na gustong maliin o iligaw ng ating mga kalaban ng mga Pilipino. Uulitin ko, ito po yung mga gustong maliin at gustong pabulaanan ng ating mga kalaban doon sa Senate hearing na nagaganap. Bagamat nakasulat, gusto nilang iligaw ang ating mga kababayan sa katotohanan. Kaya sa ating mga kababayan, i-search nyo po yung 9851 at pag-aralan ninyo. Kasi pag doon tayo nakapokus, nililigaw lang po tayo. Nililigaw lang po tayo. Maganda po na yung sinasabi po ng ating sekretary ng DOJ ay i-search natin. Nang sa ganon, lumitaw ang katotohanan na yung hearing na nandoon ngayon sa Senado ay ginagamit lamang ng dalawang tulongges para sa sarili nilang interes. Yan po ang malinaw, mga minamahal ko mga kababayan. Now, ewan ko lang kung tama yung petsa na naalala ko pa na hinuli siya. Kung di ako nagkakamali, yes. On March 11, the ICC filed an arrest warrant for Rodrigo Roa Duterte for alleged crimes against humanity committed by former president in the name of his bloody war on drugs. At kung tama ako, matapos iditine ng Interpol sa pamamagitan po ng Philippine National Police, inilipat po agad itong si Digongyo o inilipad agad itong si Digongyo sa Dahig, Netherlands. Lulan po ng isang chartered flight. Inilipat, inalis agad. Alam nyo bakit? Kasi marami, isa to sa katanungan isa to sa tinatanong doon sa Senado ni Amy Marcos. Bakit nilipad nyo agad? Bakit hindi nyo hinintay si Sara Duterte bilang abogado niya? Pinapalabas pa nila na abogado niya. Kahit tatlo-tatlo na yung abogado ni Duterte nung mga oras na yon nung hinuli siya. Diba? Alam nyo, paprangkahin ko na kayo, hindi to sinasabi ng iba. Kung maaalala ninyo mga kababayan, yung kanyang sekretary, noong idinitine doon sa kamera, anong ginawa ni Sara Duterte? Sige nga. Anong ginawa ni Sara Duterte para makuha niya ng pwersahan yung kanyang sekretary? Hindi ba't gumawa siya ng eksena? Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Gumawa sila ng mga kadramahan na kung saan pinagmumura pa nga niya yung mga congressman maging ang ating mahal na Pangulo. Naalala nyo? Ito na lang isipin ninyo mga minamahal kong mga kababayan. Kung nakapasok si Sara Duterte doon sa kinalalagyan ng kanyang ama nung hindi pa siya inililipat sa Netherlands, sa tingin nyo ba magkakaroon ng katuparan yung matagal nang pinagdarasal ng ating mga kababayan na mapanagot sa kasalanan niya, etong si Duterte? Kung yung sekretary nga nitong ni Sara Duterte ay ginawan niya ng paraan, ginawan niya ng kadramahan para lamang maligtas sa loob ng selda ng kamera, eto pa kaya ang kanyang ama? Ako sa nakikita ko mga kababayan, kung nakapasok itong si Sara Duterte, sigurado gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para hindi makapanagot ang kanyang ama. Gagawa yan doon ng kabalbalan, gagawa yan ng kasinungalingan, higit sa lahat gagawa yan ng kadramahan.
Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya para sa mga Pilipino na inapi niya, para sa mga Pilipinong niloko niya, para sa mga Pilipinong saksi sa lahat ng kahayupan, katarantaduhan, katraiduran ng mga Duterte, dapat lang na ginawa iyon ni Torre. At sang-ayon dyan ang 99% ng mga Pilipino na nakasaksi sa lahat ng mga kahayupan ng mga Duterte sa bansang ito. Ngayon, dahil wala na silang magawa dahil hawak na ng ICC, itong si Rodrigo Roa Duterte, ang target nila ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para po malaman ninyo, para sila ay makaganti sa ating pamahalaan, ay walang iba kundi yung mga kapatid natin, kaisa natin, yung mga magigiting na opisyal ng ating bansa na sumusunod lamang sa tama o sa pinag-uutos ng ating Pangulo. Ang target nilang gantihan. So sa madaling salita, mga minamahal kong mga kababayan, yung sinasagawa nilang hearing dyan sa Senado ay mayroon po yang kasama ang paghihigante. Meron po yang kasama ang paghihigante. At isa po yan sa kanilang plano kung bakit nila pinupursige na maliin, guluhin yung isipan ng ating mga kababayan. Isa yan sa plano nila para makulong o makontempt ito pong si General Torre. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, sabi nila, dahil wala na daw tayo at hindi na membro ng ICC, wala nang karapatan ng ICC na imbestigahan ang anumang krimen na nangyayari dito sa ating bansa. Ang tanong, mga kababayan, tama ba yung gusto nilang palitawin? Lalong-lalo na yung sinasabi nito ni Amy Marcos at ni Bato. Patutunayan ko sa inyo na nakasaad sa batas na bagamat ang bansang ito ay humiwalay na o kahit sino mang mga estado o bansa ang humiwalay sa pagiging membro ng ICC, hindi mawawala ang karapatan ng ICC na mag-imbestiga o gumawa ng hakbang na alamin ang katotohanan tungkol sa krimen na ginawa ng isang bansa na dati niyang membro. Ngayon, ito, ilalabas ko dito sa ating screen yung nakasulat po sa Artikulo 127. Sabi po dito, mga minamahal kong mga kababayan, para po sa kaliwanagan ng ating mga kababayan. Ayon dito, nakasaad sa Article 127, Sec 2 ng Rome Statute RS na sa oras na mag-withdraw mula sa ICC ang isang bansa, hindi nito mapapasawalang bisa ang mga obligasyon ng isang estado noong parte pa ito ng Rome Statute. Tuloy pa rin ang anumang investigasyon na nasimulan na noong parte pa ito ng Rome Statute o RS. Malinaw, mga kababayan. Hindi yata binabasa ito ni Amy Marcos, hindi yata binabasa ito ni Bato de la Rosa. At sa totoo lang, ito po yung gustong basahin po ni Secretary Remulla na ayaw ni Amy Marcos na marinig ng mga Pilipino doon sa Senado. Dahil natatakot sila na magisa sila sa sarili nilang mga mantika. Again, uulitin ko para po sa lahat ng nanunood, sa lahat ng nakasubaybay dito sa ating programa. Ayon po sa Article 127, Sec 2 of the Rome Statute o RS, state that when a country withdraw from the ICC, it does not derogate from the obligations of the state that was part of the Rome Statute. Any investigation that was initiated while it was part of the Rome Statute will continue March 15, 2018. Hanggang 2018 ang saklaw ng nasabing artikulo. Malinaw.
Nagkasala si Duterte, gumawa ng krimen si Duterte, simula nung siya ay naging mayor, ibig sabihin saklaw. Malinaw at hindi pwedeng baliin ng kahit sino mang congressman, abogado, gobernador, presidente, lalong-lalo na itong dalawang tokmol na katulad ni Bato de la Rosa at ni Amy Lacson, na kapatid lamang sa ina ng ating mahal na Pangulo. Now, if we use our hearing and understanding properly, we will see the truth. It will affirm that everything our government did to Duterte was in accordance with the law. Pag minulat nyo ang inyong mga kaisipan sa katotohanan, marirealize ninyo na ang ginagawa ng bansang ito o ng ating Pangulo ay para po sa karamihan, hindi para sa ilang tao lamang. Hindi para sa kapakanan lamang ng iilang mga politikong umaabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Lagi niyong tatandaan at natitiyak ko at sisiguraduhin ko sa inyo na kung anuman ang lahat ng nagiging desisyon ng ating gobyerno maging ng ating Pangulo, yan po ay ayon sa batas at yan po ay para sa mga nakararami o para sa kapakanan ng mga Pilipinong mayroong karapatan na makatanggap o makaranas ng tamang hustisya mula sa mga taong ng api sa kanila o mula sa mga taong makapangyarihan na kung saan ay hindi kayang supilin ng batas na mayroon tayo dito sa ating bansa. Alam mo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, ngayon ko lang napagtanto na talagang yung puso, isip ni Bato de la Rosa at ni Amy Marcos ay para lamang sa iisang tao. Yung kanilang paglilingkod, yung kanilang pagmamahal, yung kanilang malasakit ay para lamang sa iisang tao. Nag-aalala sila sa kalagayan ni Rodrigo Roa Duterte doon sa dahig. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, nag-alala ba kayo nung mga panahon na yung mga anak nung mga pinatay ninyo ay nag-iisa na lang? Nag-alala ba kayo sa kalagayan ng mga kabataan na kung saan ay tinanggalan ninyo ng mga magulang? Nag-alala ba kayo sa mga kabataan na kung saan ngayon ay palaboy-laboy na lang sa lansangan? Nag-alala ba kayo sa kanilang mga kalagayan ngayon na kung saan yung karamihan sa kanila dahil sa kahirapan, dahil wala nang matakbuhan, walang malapitan, walang masumbungan, lalong-lalo na sa mga problema na kanilang kinakaharap sa kanilang buhay ay kumakapit na lamang sa patalim? Nag-alala ba kayo? Sinabi nyo ba dyan sa Senado, kamusta na kaya yung mga anak ng mga biktima ng ating Panginoon na si Rodrigo Roa Duterte? Kumakain pa kaya sila ng maayos? Nakakatulog ba sila ng maayos? Nakakapag-aral ba yung mga kabataang yon ng maayos? Naisip mo ba yon, Amy Marcos? Naisip mo ba yon, Bato de la Rosa? Ni minsan hindi namin nakita yung mga pagmumukha ninyo na ganun ang naging reaksyon nung pinatay ni Rodrigo Roa Duterte yung mga magulang na mga kabataan na ngayon ay nasa lansangan na walang patutunguhan. Sige nga, nag-aalala kayo para sa iinumin na gamot ni Rodrigo Roa Duterte? Para lang malaman ninyo, Bato de la Rosa at Amy Marcos, karamihan sa mga anak na mga naging biktima ninyo ay mayroong kapansanan. Karamihan sa kanila ay may karamdaman. Alam nyo ba kung ano nangyari? Karamihan sa mga anak na naging biktima ninyo o ng amo ninyo, ng Panginoon ninyo, ay nawalan ng buhay dahil sa wala ng pamilya, wala ng magulang na mag-aalaga sa kanila o bibili ng gamot para sa kanilang karamdaman. Nag-alala ba kayo ng ganyan? O baka naman talaga wala kayong pakialam sa buhay ng mga mahihirap o mga maralita dahil mahalaga lang sa inyo yung buhay ng isang taong makapangyarihan, yung isang taong mayroong pera na limpak-limpak, yung isang taong maimpluwensya. Wala kayong pakialam sa buhay ng mga maralita na nakaranas ng pang-aapi mula sa Diyos ninyong si Digongyo. Nag-aalala kayo? Concern kayo
Galit kayo dahil basta-basta na lamang dinala, sabi nyo, basta-basta na lamang dinala doon sa dahig yung amo ninyo. Hindi kayo nag-alala, hindi kayo nagtaka. Bakit lahat ng nangyari noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, wala man lamang hustisya? Ba't hindi kayo nagsabi, hindi kayo nagtaka, hindi kayo nag-react na bakit yung mga tao basta-basta na lamang pinapatay na wala sa tamang proseso? Dahil ba sila ay mahirap? Dahil ba sila ay walang pera? Dahil ba sila hindi ma-impluwensya katulad ni Rodrigo Roa Duterte? Sa totoo lang, mulat na ang mga Pilipino sa mga ginagawa ninyo Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pinapakita nyo lang na mas mahalaga ang buhay ng isang tao kesa sa 30 buhay na pinatay at yun na lang halaga ng amo ninyo. Ito pa ang mas nakakagalit, ha? Naghahanap itong mga ulupong ni Rodrigo Roa Duterte ng tamang proseso. Ngayon, ibabalik ko naman sa inyo yung tanong. Nung pinatay nyo ba yung mahigit sa 30,000 katao o mga Pilipino sa bansang ito, binigyan nyo ba sila ng tamang proseso? Binigyan nyo ba sila ng pagkakataon na makita mo na yung kanilang mga anak at mamaalam at sasabihin, papatayin ako ng mga kriminal na aso ni Digongyo? Paalam, anak. Ha? Pinagbigyan ba? Hinintay ba ng mga kriminal ni Digongyo yung mga magulang o yung mga anak ng mga biktima nila na mabigyan ng pagkakataon na masilip mo na, makausap mo na yung kanilang mga mahal sa buhay? Hindi ba't pinagbabaril, tinanggalan ng buhay, ginawang parang mga aso, mga manok na basta-basta na lamang pinatay? Sa totoo lang, Amy Marcos, Bato de la Rosa, wala kayong karapatan na humingi ng anumang pabor sa gobyerno, lalong-lalo na sa batas, sapagkat binaboy ninyo ang batas, niyurakan ninyo ang batas, winalang halaga ninyo ang batas sa bansang ito. Naghahanap kayo ng katarungan? Binigyan nyo ba ng katarungan yung libo-libong mga taong may karapatan na mabuhay o harap sa husgado? Ganyan kayo kadesidido, ganyan kayo magpakita ng awa sa isang tao na pumatay ng 30,000 katao? Ha? Dahil mayaman si Digongyo? Makapangyarihan si Digongyo? Kaya lahat ng diskarte, lahat ng paraan gagawin ninyo para lamang ilitaw na mali ang gobernong ito? Tama na, Amy Marcos. Tama na yung pagpapagamit mo sa mga Duterte. Dahil kahit anong gawin mo ang pagpapagamit sa mga Duterte, walang magagawa yan at hindi mo na maliligtas ang Panginoon mo. Lalong-lalo ka na, Bato de la Rosa. Kahit anong gawin mo ang pagmamali sa batas na nakasaad na mayroong katotohanan, wala ka ring magagawa. Kung ako sa'yo, paghandaan mo na lang yung araw na kung saan ikaw na yung isusunod ng International Criminal Court para managot kasama ng amo mo doon sa dahig. Kaya sa mga kababayan po natin, hanggat ako po'y naririto, tulad ng aking pinangako sa mga Pilipino, tayo po'y patuloy na magsasalita at maglalahad ng katotohanan alang-alang sa bansang ito, lalong-lalo na pa sa pagsuporta natin sa ating mahal na Pangulo. Hanggat ako'y nandito, ipaglalaban natin ang gobyernong ito na gumaganap sa tama. Hanggat ako'y narito, ako'y magiging tagapagsalita ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng ating mahal na Pangulo. Alam natin na tama ang ginagawa ng ating Pangulo. Pero bakit sadyang minamali ng kanyang kapatid at ng ating mga kalaban? Dahil sa gusto nilang kamkamin o agawin ng kapangyarihan na hindi naman nararapat sa kanila. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong likod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.